bisperas na ng undas. Kaya naman ang ating mga kababayang uuwi ng probinsya, humahabol para makabiyahe ngayong gabi. Dahil dyan, nagsisimula ng dumagsa ang mga biyahero sa iba't ibang pantalan, paliparan at mga terminal ng bus. Gaya na lang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kung saan umabot na ang bilang ng mga biyahero sa mahigit 100,000. Kaya naman, kumustahin natin ang kasalukuyang sitwasyon doon mula kay Alan Francisco live. Alan? Audrey, Dayan, Maan, yung nakikita nyo yan sa aking likuran dito sa PTEX ay bahagi lamang ng mga pasahero na dumadagsa ngayon dito sa terminal at hahabol. Actually, magdiriwang o magugunita ng undas ngayong bisperas nga yan dito sa terminal. At as of 6 p.m. nga ay pumalo na sa halos 150,000 yung foot traffic dito sa PTEX at dadami pa yan as hours go by. At para sa karagdagan at para mas maunawaan natin yung sitwasyon ng PTEX ngayon, kausapin natin ang head ng corporate affairs ng PTEX, si Mr. Jason Salvador. Sir, magandang gabi, live tayo sa PTV. I understand, sir, 6 p.m. pumalo sa almost 150,000. Ilan, sir, yung tinatarget natin bago matapos yung araw na ito? Gaya ng inaasahan, ito na, nakakaranas na tayo ng mataas na bilang ng pasahero dito sa PITX. Taon-taon naman, ang October 31 talaga, ang pinakamataas na bilang na nararanasan natin. Today, ang inaasahan natin, no less than 200,000 passengers ang dadaan dito sa PITX. Kaya naman dito, abalang-abala tayo upang siguraduhin na magiging maayos, ligtas at komportable ang paglakbay ang ating mga kababayan. Okay. Sir, 200,000, can you compare it last year? Ilan ba? Well, mas maliit last year, kasi alam niyo naman, coming from a pandemic, hindi pa ganun kaluwag yung ating mga probinsya, Pero ngayon, dahil malaya na nakakapaglakbay ang ating mga kababayan, ay talaga namang nakakaranas na tayo ng resurgence in the land transportation. Kaya ngayon, mataas yung bilang natin at aasahan natin na bukas, marami pa rin po tayong pagsisilbi ang mga kababayan. Kasi yung mga hindi pa nakauwi ngayon, yung mga hindi nakapag-leave, hindi nakapag-absent, yung mga daily wage earners na hindi maka-afford mag-absent, bukas pa lang po yung babiyahe kasi bukas pa lang po ang simula ng holiday season. Yes, dahil may mga babiyahe pa, sir, bukas. So far, ano yung mga challenges na hinarap ng PTEX at paano nyo ito na-resolve, sir? Well, unang-una, madalas kasi dito yung mga nauhuli nating pinagbabawal na mga kargamento tulad ng mga matatalim na bagay, yung mga mabilis sumiklab tulad ng mga butane, na ginagamit sa mga portable stove, Yun yung nagiging challenge natin kasi pag may mga ganito, humahaba yung pila dahil maigpit yung pinapatupad nating seguridad. Sana maunawaan ng ating mga kababayan na ginagawa natin ito para sa kanilang kaligtasan at sa kanilang kapakanan. Sir, katatapos lang ng panalasan ng Bagyong Christine, yung mga lugar na sinalanta, kamusta ba, nadadaanan na ba nitong mga bus na galing dito sa PTEX? Sa awa ng Diyos, nadadaanan naman na ito, particularly sa Bicol. Over the weekend, nagkaroon kasi ng advisory dyan na pahintuin muna yung mga biyahe patungo sa Kabikulan, pati sa Visayas at Mindanao, sa kadahilan ng marami pang clearing operations na ginagawa. Umabot sa halos 30 kilometers, yung traffic dyan. Awa ng Diyos, naayos naman na nila to at ngayon bumalik na sa normal ang biyahe patungo dyan sa Kabikulan. Sir, kanina sinabi nyo, yung pagtitiyak ninyo na magiging maayos yung sitwasyon dito at yan naman yung nakikita natin so far. Kahapon, may mga 3 driver yung nag-positive sa random drug testing. Sir, pwedeng pakibigay sa amin yung update kaugnay nito? Oo, kahapon sa sinagawa nating random drug testing kasama yung LTO at PIDEA, meron po tayong nakitang 3 positibo. Sila po ay agad-agad kinupis kayong lisensya at di na pinayagang makabiyahe. Ito po ay kasama sa programa natin upang tiyakin na yung mga tsuper na magdadala sa ating mga kababayan ay hindi po nasa ilalim ng pinagbabawal na gamot. Out of 100, 3 lang po yan. So this is an isolated case and regularly ginagawa natin ito upang sa ganun mabigyan ng kapanatagan yung ating mga mananakay na pag sila po ay sumakay dito sa PITX ay yung mga driver lang po na fit to drive ang kanilang magiging maghatid sa kanilang mga probinsya. Sir, last question para mas maging mapanatag yung ating mga kababayan dito. Paalala sa kanila, pahabol na mensahe sa programang ito sa ating mga pasahero na pupunta pa lang tonight. Oo, dahil nga may karamihan na po tayo ng mga tao dito, dun po sa mga habol pa sa mga biyahe ngayon, maaari lamang mag-travel light na po tayo. Mag-travel light dahil sa dalawang bagay. Unang-una, napakahirap po yung maraming tao at marami tayong bitbitin. Tayo rin po ang magiging may inconvenience. Pangalawa, mag-travel light po tayo upang sa ganun, mabigyan naman po natin yung mga kapwa natin pasahero ng pagkakataon magkapagdala ng pasalubong at ng kanilang kargamento. Ingat po tayo lahat.
Okay. Maraming salamat at ingat din po si Sir Jason Salvador, ang head ng Corporate Affairs ng PTEX. So, Maan, Dayan, Audrey, balik muna sa studio dyan. Mamaya, si pang mga newscast natin, ihahatid ko yung latest mamaya lamang. Maan. Alright, maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.